So, record ko na guys ha, and then mag-a-ask permission lang ako na this will be live sa YouTube channel. Okay? So, pag nag-start na po ako mag-live sa YouTube channel, tapos baka po merong makik, rejoin na lang po kayo ulit ha. Oh my God, naka-receive lang ako ng naka-receive ako ng message like, "Babe, work from home ba 'yan?" Sabi ko, "Oo." Tapos sabi niya, "Ano 'yan, magkano magkano yung kitaan? Data entry ba 'yan?" Patay, sabi ko na nga ba napapanood 'to sa Okay. KFJS. Sabi ko nga Boboto ko daw si ano. ang target niya kaagad na question sa'kin, "Magkano sahod, babe?" Sabi ko, "Puwede ka naman kumita ng mga nakukulitan kasi ako, puwede ka naman kumita ng mga 50,000 per month, nasa bahay ka lang, puwede na, 'di ba?" Sabi niya, "Ay, parang gusto ko 'yan, sige mag-aano ako." Sabi ko, "Mag-join ka muna kaya ng mga free training ko para ma-check mo kung ganon ba kadali ang pagve-VA." Oo, sa mga nandito pala ha, na dahil nakaano sa kay MJS, kailangan po muna nating trabahuin lahat ng gagawin natin guys ha, para po maging successful tayo sa pagve-VA. Okey po ba 'yon? Ay, mag-start na ako, baka yung iba po maki-kick dito ha, tapos rejoin na lang po 'pag na-kick. Okay, waiting. So guys, sa sa Wise is gagawin ko na lang po siya, i-edit ko po yung paggawa ng pag-send ng request sa, different kailangan ko kasing itago po yung confidentiality, yung name ng nagbabayad sa akin ng pera. So, sa PayPal is papakita kung paano ako guys nagse-send ng pera. Pero sa Wise is hindi po kasi chineck ko siya kanina. Makikita po kasi tsaka naka-live tayo, puti kung naka-private tayo, eh hindi. Naka-live po 'to, naka-public, tsaka naka-ano pa. Kaya yung sa Wise is different video ko po siya gagawin. Ang ipapakita ko po sa inyo is yung sa Canva at ano yung mga dapat niyong gawin or kailangan para mag-send sa client. Okey po ba yun? Kasi nung chineck ko kasi sa Wise kanina, sabi ko, "Ay hindi pala puwede." Makikita kasi yung okey lang sana kung naka-private tayo, eh, naka-public tayo. So, makikita yung whole information, 'di ba? So, ngayon guys kasi, kaya ito yung tinuro ko ngayong week na 'to kasi tapos na kami nung mga nakaraang week, at saka may mga sumali pa ng mga 5-day challenge. Dahil natapos na kami sa pag-client hunt, like paano kumuha ng client. Tinapos na namin yung training. Yung iba din, nauna pang week, natapos na rin namin yung all about, VA. Paano magsimula, anong kailangan mo, tinapos na namin yon ng mga nakaraang week. Ngayon, naisip ko, bakit kaya hindi ako magturo nung sa invoice kung paano ako nag-send or ano yung mga needs ko na is-send sa client. Okay? So, since ito ay recorded and I will send this also doon sa ating community guys, yung recorded video neto. Okay? Mag-start na tayo. So, sino po ba dito inaantok ngayon? Kumain na po ba lahat? Unang tumaas ng kamay si si Ma'am Maria. Si Ma'am Jacqueline, ang gulong nagtatrabaho talaga. Yan, gusto ko maging komportable po kayo sa akin. Hindi po ako nangangain, promise.
Okay, balik muna tayo dito. So, mastering client invoicing. So, tuturo ko sa inyo yung step-by-step guide ng mag-create and sending invoices using Wise, Canva, and PayPal. So, na-explain ko na po na yung Wise is different, video ko na po yun isi-send sa inyo kung saan itatago ko po or iba-block ko po yung client information na nagse-send ng pera sa akin. Ang introduction natin is brief overview of today's sessions is the purpose. So to help you master the art of professional invoicing using three popular platforms. But hindi lang to ha, ito lang yung popular and common na ginagamit. Meron pang iba. Especially kung meron ka na kunaring VA agency, merong iba na. Like merong automated, like ano, 'di ba katulad ng mga Stripe or different CRM tools na nagaano ng mga payment. Like if your business is settled na talaga. But since tayo is sole lang tayo, like sole proprietor, 'di ba? Iisa pa lang tayo. Ito yung pinaka-common na ginagamit natin. And then itong dalawa na 'to, itong ano na 'to, 'yan. I would suggest also na kung ipu-pursue niyo po talaga ang pag-VVA, aanuhin ko po na gumawa na kayo ng account nito. Bakit? Meron po kasi yang ano, yung verification process. Ang verification process niyan inaabot po ng 3 to 4 weeks. Hmm. 'Pag hindi niyo po 'yan na-verify ng maaga, minsan po yung sahod niyo kung kailan kagipitan niyo na promise ta's darating yung sahod niyo, sasabihin ng PayPal, 21 days. You need to wait 21 days para makuha mo yung pera. And then bibigyan pa yung account mo ng limit kung ilan lang ang puwedeng, kung ilang pera lang ang puwedeng pumasok sa account mo. Pero through time itong account na 'to, as long as active itong account mo na may pumapasok at may lumalabas na pera, tumataas din yung limit mo. Oh, same naman din neto guys. Mahaba din po ang verification neto, kailangan niyo pong mag-send ng dalawang ID. Dalawang ID and verify email address. Kailangan verify po, verify. So akin is isang email lang po, yun po yung personal email ko, verify po yun. Dito ko po ginagamit at dito ko din po ginagamit. Para hindi kayo magkaroon ng problem in future kung ano ba yung kakailanganin niyo at hindi na kayo kung kailan gustong-gusto niyo na makuha yung pera at hindi na kayo yung ma-hassle ba, hassle ka ng sa Bisaya ba, kanang alam mo Bisaya na yung naano ko talaga, like parang feeling rush 'di ba? Like hassle kaayo ba, oh, gano'n. Hassle kaayo. Gawin niyo 'to, 'yun lang ma-advice ko. Kung ipu-pursue niyo yung pag-VVA niyo guys, ha. Kasi mamaya biglang, ay ganito pala yung pag-VVA, sobrang tagal pala. Like ang dami ko pa palang dapat i-consider na gawin, like ang dami ko pa palang dapat gawin. So who is this training for? For freelancers, virtual assistants, small business owners, and service providers. Bakit nakalagay po dito yung mga business owners? Kasi pwede ka pong gumawa ng business account sa Wise and PayPal. Meron po doong option na yung sa PayPal, may option po doon na create a business account or and then as well as a Wise. Which is, 'pag naka-create sila ng account, puwede lang link ang ibibigay nila. Sino po dito may idea na about sa ano na 'to, sa dalawang platform na 'to? Si Ma'am Desiree, Ma'am Teresa. So, nagagamit niyo na 'to? Yes po.
Okay, so ibig sabihin alam niyo na kung paano gumawa ng mga invoice nito? Opo. Tapos ikaw, Ma'am Maria? Yung sa PayPal lang po yung alam kong creating invoice. Sa Wise po ano pa lang, one-way transaction pa lang yung na-experience ko. Pwede sa account mo katulad si Ma'am. Ikaw, Ma'am Dorothy? Sa PayPal po. Gumagawa ka na rin ng invoice nito? Yes po, sa Accessoro po. Okay. Si Ma'am Jenilyn, oo din. Love na love talaga ako ni Ma'am Ana. Parang naka-join na siya dito, nanonood pa rin siya sa live ko sa Facebook. Lumabas ba sa Facebook? Oo. Lumabas ba? Hindi nga. Hindi, I was trying to share it kasi. Okay, Wala I na see. ako actually, shinare ko lang. Para yung hindi kilala Okay. ko. Sige, share mo na. So is why professional invoicing is essential. So ang key points natin is ensures clarity and professionalism in transactions. Improves cash flow and keeps records organized. Builds trust with clients and helps avoid payment delays. Kasi pwede kayong mag-set ng due date sa PayPal and kahit sa magse-send kayo directly sa client using Canva template. And then, yung mga gumamit ng PayPal, so yun lang yung way kung paano kayo din nag-aano. Walang like, transactions na conversations with your client. Wala na, send lang ng email kay client. Yun na yun. Yun na ba yun, Ma'am Desiree or Ma'am Dorothy? Sa akin po kasi yung mga like mga pubmats ganyan, hindi kami via email nag-uusap. So minsan it's via PayPal payment, international remittance or via GCash. Kasi mas mabilis Okay. mas mabilis pumasok kay GCash kaysa kay PayPal. Ayun po. Tsaka to be honest, mabilis din naman ng PayPal. Ang problema lang, tumaas na siya. Mataas. Like, nire-request ko nga sa client ko na dagdagan mo ng kasi sa payment. Transaction fee. Kasi hindi na nabuo na nakukuha mo yung dahil nga sa transaction fee. Tumataas na siya. So, dapat erase mo din. Or before kayong mag-close ng deal, guys, before kayo mag-close ng deal sa client nyo, is inform nyo din na kahit at least $3 for transaction fee. Okay, continue tayo. So, sa key invoicing elements natin is clear service descriptions, accurate amounts, deadlines, and payment methods. So, make sure guys na naka-indicate po ng malinaw kung ano yung mga para saan yung payment nila. Ituturo ko po sa inyo po yon after ng presentation natin. Ha? Okay po ba yon? So, ang comparison ng Wise, Canva, and PayPal. So, sa Wise kasi international payments with low fees. Oo, gusto ko talaga tong Wise na to, promise. Gustong-gusto ko to kasi nga napakaliit lang ng charge. Tapos, ang mangyayari is from Wise ko, pwede ko na siyang i-transfer sa GCash or pwede ko na siyang i-transfer sa bank. So, from Wise to bank ko na diretso. And ang bank ko is PNB and it only takes roughly 1 minute. Like seconds lang. Kunwari, na-send ko na ngayon. Na-send ko na. Pagka-send ko, check ko kaagad sa online bank ko, nandun na, nag-reflect na. Napakaganda nung Wise talaga. And then yung support nila
Puwede ka pang mag-request ng kunwari may problem ka na yung money mo is floating. Floating means hindi pumasok yung pera mo sa bangko mo tapos bigla mo kasing kinancel kasi biglang nag-reflect doon sa WISE na it will take 3 to 5 business days bago dumating sa account mo. So, kinancel mo siya. Nung pag-cancel mo is ano na, kung yung papunta na sana yung pera sa bangko mo, kinancel mo, lalo hindi pa nababalik yung pera mo doon sa WISE, ang tawag doon yung floating money, like yung pera mo nasaan. So, puwede ka pong ang customer support nila is puwede mong i-request na tatawagan ka nila, which is napakaganda kasi sila yung tatawag sa'yo, oo. Tapos tuturuan ka nila, ma'am, like this, like that, like this. Madali lang sila kausap. Ito naman is customizable invoice templates naman under sa Canva. Kasi sino dito yung mga kikay or gusto talaga yung sumusunod sa branding. Tapos parang nakakita yata ako na gumagawa din ng mga ano, si Ma'am Desiree yata, nakita ko yung mga ginagawa mo din sa Canva. Oo, sino yon? Yung kikay na gumagawa, pwede yan sa Canva. Eh, coach, paano yun? Paano magsisend? Eh, under yun sa Canva. Siyempre, may mga dapat tayong i-consider. So, before creating an invoice sa sa Canva, i-inform mo muna yung client mo na I will send you an invoice today na in a PDF form. Naka-PDF form. Bakit kailangan nila ng guys, ng invoice? Kasi sa mga businesses, 'di ba, meron silang mga yung financial, 'di ba, financial report. Inaano rin nila yon yung bayad sa'yo. Kasi katulad sa akin, kailangan ko pang mag-send ng invoice. Pero meron din akong client na hindi na need mag-send ng invoice. Like solo niya na kung magkano ang ibabayad niya every week. May mga ganong client. So, yung Canva din is great for personal branding. Iko-consider mo din na saan mo ise-send ang invoice na create mo using Canva templates. So, i-ask mo siya what email. Is it, ise-send mo siya sa business email, personal email, or company email. I-consider mo yon na i-ask ng questions. Yung PayPal naman, yung PayPal is trusted by millions for easy and secure payments. Yes, sa sobrang secure, ang daming hinuhold lagi na pera. Sa sobrang secure. Sobrang daming hinuhold na pera. Tapos, syempre kung kailan magi-scam ba ako? Yung pera ko na-hold na naman ng 21 days. Kailangan ko pa mag-send na naman ng panibagong ID. Ay naku, naranasan ko yan. Lalo na sa pag-business. Pag in-address mo siya as a business, galing payment siya sa business, ang tagal. Tapos, kunwari ako, hindi ko pa, ang pera ko is nakatabi lang sa PayPal. Tapos, may mga nag-purchase ng mga product ko. Tapos, may nag-complain sa PayPal. May nag-complain. Yung pera na hindi mo pa nakukuha sa PayPal, i-hold yan ng PayPal. Ang bilis i-hold yan. Kasi, hindi ko alam, baka gusto din nila na sa kanila na lang. Pero iho-hold nila yan, matagal mo yan bago makuha. Like, ang dami mo pang dapat i-send na mga report, patunay na hindi galing sa scam yung pera mo. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga scammer na nakikita nyo sa
sa Facebook, yung mga link na binibigay nila is hindi po umaano sa PayPal. Wait lang guys, ha. Sorry guys. Okay, continue na tayo. So ito yung pinaka-quick payment option for clients. Yes, mabilis to at less hassle para sa kanila pag magpe-pay sila ng services natin. Ngayon, magpo-proceed na tayo. Unahin natin yung Canva. Sorry guys ha, na ano kasi ako may pusang pumasok. Tapos yung ulam namin naka-open lang. Okay, sige proceed na tayo ha. Ano ko muna, stop presenting ko po muna ha. Ano muna ako ng mailipat po. So yun guys, I have templates here para sa invoice. And after training guys, is isi-send ko po to sa inyo as pwede nyo na pong kunin as a copy. Or at least if ayaw nyo pong kunin as a copy, is pwede nyo po siyang at least guide. Maging guide lang po. Okay po ba yun? Okay, mag-share screen na po ako. Itong invoice na to guys is ginagamit ko to like sa pagsisend talaga sa client ko. Like ginagamit ko talaga siya. Ang nilalagay ko po dito is yung logo ko. Personalize ko na logo. Yung Jaya Ramirez. Personalized na logo. But if it's, sa service ko or sa coaching ko is ang logo na ilalagay ko po dito is yung Ace VA. But since the service is naka-name po sa akin, hindi po under sa Ace VA coaching but under po sa akin. Naiintindihan lang po ba? And then next is yung date po ngayong araw kung ano araw nyo isi-send. Then, i-ask mo yung client, Miss Dorothy, can I have your company email address or can I ask what email where I'm gonna send my invoice? Is it on your personal? So, isinabi ng client na ano, okay, i-send mo lang yan sa akin. But gusto ko, ang ilagay mo na email is yung company email. Okay po ba yon? Okay, lagay muna natin dito. Kunwari ang client ko, bill to Dorothy. Dorothy Cruz. And then yung address, Laguna or ano na lang, London. Sunod yung phone niya. Phone or company phone. Yung company, hindi to yung company email Yung company muna is kung anong company yon. Kunwari, is VA Consultancy, is VA Consultancy. And then, ang email is info at is VA Consultancy.com or meron din
.co.uk or .co.uk. Okay? And then, yung web natin is yung website po niyan. Kunwari is VA Consultancy.com. And then, ang description nyo is VA service. But, if yung time na nag-work po kayo sa client nyo is meron siyang special project na pinagawa sa inyo. At ang usapan nyo doon is project-based. Kasi syempre mahirap to eh. O kunwari pinagawa ka ng website. O 'di ba? Or sabi ng client mo sa iyo, meron ka bang kilala na gumagawa ng website? Sabi mo, ay oo, meron akong kilala. Ay, yes. Yes, boss. I known someone. Okay. And then sinabi ng client mo sa iyo na sa iyo siya magbabayad. So, pwede ka pong mag-add dito ng VA service mo is website creation. Website creation. And then, yung price po niya, kunwari itong price po nito is, ang usapan nyo, pag nabuo nyong natapos yung website is 200. So, kailangan maging malinaw po kayo. Is it AUD, USD, or pounds? AUD, USD, or UK pounds. So, dahil ang usapan nyo is USD. So, dollar sign yan. Talagay nyo po $200. Alright. Sa isang website, $200. And then, ang quantity na website na ginawa nyo is 1. Then, copy nyo lang to. And then, next is, ang total niya is $200. Next, proceed tayo dito sa VA service. Kailangan nating addan to ng isa eh. Pwede tong addan nyo ng isa or for example, 4 days lang to. Kasi pwede nyo pong i-indicate dito, invoice. Yan. Pwede nyo pong indicate dito sa ilalim na from November 4 to 8. Tapos lalagay nyo po dito na magsisend kayo is November 9. Yan. So, invoice from November 4 to 8, 2024. Pwede nyo po lang lagyan yan ng year. And then, nag-send po kayo ng invoice nitong November 9. Ngayon is ang VA service natin is, kunwari ang napag-usapan nyo is $5 per hour. Tapos, $5 per hour. Okay, same lang yan dito sa baba. Laging may alignment. Napag-usapan nyo guys, $5 per hour. Okay ba yon? Next is yung quantity. Yung kung ilang oras kang nagtrabaho. Kunwari is 6 hours. Lagay mo 6 hours. Yan.
6 hours. Same neto, ho. Six hours din. So, ito, yung magiging total niya is $30. Wow, sino ba namang hindi gugustuhin kumita ng $30 isang araw lang tapos 6 hours lang, no? No? Saya-saya, no? Magkano na yun sa ano natin? 1,000 plus na isang araw. Maraming milk tea na to. Oh, sino magaling sa math? Oh, total na to. Ang galing talaga, oh. 312? 30, 60. I think 320. Tama ko, di ba? 320? Kasi 30, 30, 60. So, 120. 320. Okay, lalagay po natin dito yung total. Sa sobrang taranta kasi, ba, nagpapaunahan, ayan. Namali tuloy ng type, namali ng ano. So, 320 siya. Wow, sino ba naman sa isang linggo nito hindi masasayahan na ganito ang sweldo, di ba? 320, isang linggo mo pa lang yon. Paano pa sa next week? Kaso wala ng website creation yon, di ba? Okay. So, ilagay nyo lang po yon dito. Yes, Ma'am Teresa. Ma'am, paano po yung case na per day, about $5 per hours ka per day? I mean, $5 per hours tapos 6 hours per day. Then, ilang days yung work? Parang 4 days, ganun. Paano po lalabas dito? What do you mean yung... Kasi may... Ano na lang, halimbawa 6 hours in a day, tapos 5 days a week. Di 30 hours ka. Oo, Ganun. baka sinasabi niya kasi ang entry mo sa receipt is baka per day. So, ang gagawin mo siyang parang i-add mo siya lahat. Yung Yeah, price tapos yung hour. Oo. Price So, times hour equals, ganon. yeah, if yung agreement ninyo ni client, hourly rate ka, hindi daily rate, then you have to make your invoice in an hourly matter pagka ano. Okay po, thank you. So ito, since 4 days lang to, sige, lalagyan ko na lang to ng ano guys, ng isa pa. Para hindi kakaano. Coach, Okay. hindi ba sila nahingi ng tax identification? Hindi. Kasi di ba Hindi. baka mamaya pagdating sa like sa IRS, mga gano'n nila, baka nire-require nila pag may gano'n sila. So, okay lang. Wala silang inaano. Okay. At saka yung mga ganun is mga bigating company na yon. Like hindi mo na kailangan gumawa ng invoice at isend sa kanila kasi Na-invoice talaga, di ba? may invoice na sila pag ganung company. Okay. Kasi dito sa atin wala. Yan nga din yung na-mention, 'di ba, ng ano, na-mention din yan doon sa kay MJS na walang mga benefits. Walang mga kung ano-ano, kung anong oras ang tinrabaho mo, yun lang din yung ibabayad nila sa'yo. Kahit nag-overtime ka pa, kasi for example, nag-work ka ang work hours mo lang is 2 hours lang. Syempre, kailangan natin ma-please ang client at meron din tayong minsan na yung communication late, 'di ba? Hindi nakaka-reply siya agad. Tapos tayo, nagwe-wait lang tayo sa kanila para sa mga task. Yun yung startup pa at hindi pa masyadong organized yung mga trabaho. Ganun po yung nangyayari.
So instead na 2 hours lang is na-e-extend pa po yung oras mo. Pero kung ano yung usapan niyo nun na kunwari itong 2 hours na 'to dapat ganito ang magawa mo, yun lang ang babayaran nila kahit mag-overtime ka pa. Pero the more na ginagawa mo yung gano'n, dahan-dahan ka nilang naa-appreciate. Dahan-dahan ka na nilang nafi-feel na, "Oh, okey 'to si Theresa kasi talagang motivated siya sa trabaho niya na kahit tapos na yung oras niya, basta yung target na goals na dapat na magawa sa specific na day is talagang tinatapos niya, gano'n. Kung ano lang po ang usapan niyo, hindi po katulad ng kunwari ang usapan niyo lang po 6 hours tapos, nag-leave ka ng ano 6 hours and 45 minutes, hindi mo po yun ilalagay dito ta's i-di-divide mo sa $5 yung minutes mo, hindi. Kung ano lang po yung napag-usapan niyo, yun lang siya. Ilagay niyo po yung ID niyo and then 'pag i-a-upload niyo 'to, I mean ida-download niyo, ise-save niyo sa ano niyo as a PDF, ini-name niyo po ng invoice 1 kung 1 pa siya and the date today na same neto. Kunwari invoice 1 November 9, 2024. Then next, another week ka na naman, invoice 2 November 2024. Gano'n. Coach, paano po kung yung 2 weeks bi-weekly yung sahod namin? Wala pong problema. Wala pong problema, papakitaan ko po kayo. Kunin ko po yung ano, ha. Wala pong problema, coach 2 weeks yung sahod namin, hindi siya basta-basta nagkakasya sa ano, sa template sa Canva, parang magiging masyadong magiging over yung itsura, saturated yung itsura. Wait, ipakita ko sa inyo yung spreadsheet. Wait. Meron kasi akong spreadsheet guys na good siya for 2 weeks and it is automated. I think na ano ko po yun kasi ah, sa drive ko. Hindi ko siya wait lang ha. Invoice. Isi-send ko po sa inyo 'to kasi ano po 'to, ang tawag dito is ang alam ko po ano 'to, free ko 'to sa inyo, na yung umattend po ng 5-day challenge. Meron po kayong invoice na automated, Hindi lang po sa Canva but sa ano din po, sa mismong spreadsheet na automated siya na nagto-total ng oras mo. Na puwede mo po yung i-send sa client. Media and files. Nandito yun, Guys, habang chine-check ko siya guys, puwede kayong mag-ask sa akin. Magsalita lang po yung may ask. Coach, question po ulit. Yes, sure. Ano po kapag project based?
Hindi Well, po siya, ha? yung hindi po by hour, project based po. Pag project based siya katulad nito, ang napag-usapan niyo $200. So $200 ang ipipay niya sa service na 'to. Ito yung tinatawag na project based na ano, na dapat mabayaran niya 'to Mm. once na Regardless matapos. ng ilang hours. Okay po. Kunwari, pinagawa ka din na, isang like 2,000 lead generation contacts. Tapos ang price niyo na ano is hindi mo siya by PNR, pero sinabi mo kasi that is a lot of contacts which is 2,000, right? So sasabihin mo sa kanya, how about I will just give you a price which is $50. Which is for example kasi meron ka nang nagawa. Kasi 'di ba yung mga ginagawa natin, sinisave natin 'yan. Kasi in future reference if mangailangan tayo sa ano, sa susunod natin na client. What happened? Yes, may question pa po guys yung iba. Coach, tax free po ba? Ha? Wala pong tax na binabawas. Wala po. Wala po silang inaanong tax. Kung yung may tax po yun, ano, wait lang, sino po yung nagtanong? Ma'am, sino po yung nagtanong? Siya. Si Ma'am Cha ba yun? Yung may tax lang yun, ma'am, yung mga big company na yun. Pero, ano yun, wala po silang tax. Yung mga direct clients, guys, wala. So, hanapin ko siya, pero isi-send ko siya sa sa community chat natin or ilalagay ko din po doon sa ating Facebook community. Wait lang, ito na pala. Kasi automated siya na kung ano yung ilalagay mo, nandoon na yung magto-total siya kaagad. And then ilagay mo lang dito yung name mo and then yung ikaw as a virtual assistant. And then yung pirma mo. Like, Coach, paano maglagay ng ano, ng pirma sa ano, sa Canva? Yung magagaling dito sa Canva, alam na nila yon. Yung wala pa, Coach, sige nga, sino yung magtatanong ng ganon? Or gawa-gawa ko lang yung tanong? Pag hindi nagtanong, hindi ko po ituturo. Kung walang magtatanong, ibig sabihin marami nang may alam. Alam na ni Ma'am Michelle. Hindi pa Okay. po. Paturo Hindi po. Okay, so yung iba may alam na. Yung iba may alam na. Yes, coach. Yes, coach. Alam po. Magagaling na talaga, oh. O bakit hindi to gumagana tong Gmail ko? Papakita ko na sa inyo yung report. Yung pirma niyo, coach, nilalagay niyo sa papel. Parang ganun. Yes. Tapos, Yes. tanggalin yung background, tapos ididikit something like that, whatever. Yes. Sulat lang kayo, guys. Make sure na yung magandang ballpen. Hindi yung putol-putol ha. Hindi yung putol-putol. Yung tipong na magtitipid kayo sa ano, which is gagamitin nyo naman yon. Kunwari, sign pen. Sulat kayo sa white paper. And then, picturean nyo, upload nyo, save nyo sa Canva nyo, upload nyo sa Canva nyo. And then, mag-remove background kayo. Yun, tapos, ano nyo na lang, yung
ano kung ano niyo i-enhance niyo na lang siya. Gano'n yung gagawin niyo 'pag magse-send ng invoice. Hindi ko mabuksan. Okay. So, while nagwe-wait tayo na at least nasabi ko paano sa inyo gumawa. Ngayon, same lang siya dito, guys. Nakita niyo? Ito yung sinasabi ko sa inyo din na yung sa branding niyo. Coach, ang hirap naman nito, ang hirap naman nito i-ano ng branding, 'no? Kasi ang daming elements. So, puwede po kayong mag-ano dito, yung sinabi ko na i-save niyo lang po yung branding niyo dito. Yung logo niyo sa Canva niyo, then automatic po na mase-save po lahat. At puwede na kayo mabilisan na magcha-change ng color kung ano yung preference niyo. Same lang din dito, guys, is ise-send ko po 'tong ano na 'to, kung paano ko po siya in-explain, same lang po dito. Ise-send ko po 'to sa inyo kasama po ng recorded training video natin. Now we will proceed next sa PayPal naman tayo. Sino guys dito yung may PayPal na? Sino dito may PayPal na guys? Yes, money Yehey! ang PayPal ko. Mga yayamanin na pala talaga 'tong mga estudyante kong 'to. Wow! Ngayon is so may marunong na pala dito, so puwede nating pag-explainin si si Ma'am Teresa dito. Kasi marunong na siya sa sa PayPal. Coach, di ko masyadong makita yung naka-share. Okay, wait lang. Eto. Eto siya. I-refresh natin. Puwede Naka-phone nga. lang po kasi ako, Coach. Naka-phone ka pala. Talagang maliit talaga 'yan kasi naka-share screen pa ako. Ang cute-cute niyan. So, eto na guys, puwede tayong create na tayo ng invoice dito sa PayPal. If gusto niyo po ilagay yung logo niyo, then ilagay niyo po yung logo niyo dito. Kunwari itong logo na ginawa natin all together. Pero papalitan ko yan kasi PayPal ko 'to, eh. Tapos invoice 1. Invoice date, lagay niyo po yung date ngayon. Ang due niyo, no due date on specific date in 10 days, but on receipt yung lagi niyo para automatic magbabayad yung client at mare-remind ang client na kailangan nilang bayaran 'yan. Okay? So, para hindi na marami pang tsetsa boretso, marami kay dili baya taganahan ug hasol, 'di ba? Pero kabalo man ta kung about sa mga trabaho, 'di ba? Pero dili ta ganahan og hasol. Okay. Andito na guys sa akin yung spreadsheet. Hmm. Pwede, ano po yan? Isi-send niyo po siya sa email. Yes, ise-send ko po siya sa email, pati yung spreadsheet po. Yung spreadsheet po is ibibigay ko po 'to sa, naka-join po sa 5-day challenge kasi automated po 'to na spreadsheet. Eto guys, wait lang po,
Okay, wait. May nagjo-join. Ise-send ko po. Asan na may nagjo-join kanina eh. Yes, Ma'am Marie Chris, may question ka? May question ka, Ma'am Marie Chris? Ay, ma'am, pwede magsalita na lang kayo po kasi may ipopost ko na po sa inyo tong ano, papakita ko po sa inyo yung spreadsheet. Okay, eto na po tayo. Isi-send ko po to. Okay, so dito muna tayo. So for example, isalagay natin is yung company is Ace Virtual Assistant Coaching or lalagay natin yung email o email address ng client mo. But sa akin, hindi ko nilalagay yung email address. Kasi meron akong communication sa client ko which is sa WhatsApp or sa email. Ang sinisend ko na lang sa kanila is link lang. Lalagay ko na lang po dito consultancy. Is consultancy. Yung item name is a VA service. And then, kailangan po na maisiset mo siya kung ano po yung anong tawag doon, if it's USD ba or PHP. Yung currency. Ita-track mo yung currency mo. So, nandito po, it's PHP or USD. So, para hindi na mahirapan, katulad ng nangyari sa akin, is ang nasend ko sa kanya, 7, 21, instead na $21, naging 21 PHP siya. Kaya sabi ng client, kaya pala parang ang weird ng ano no, kaya pala ang weird ng invoice daw na natanggap niya, sabi niya sa akin. So, ang price ko is 7, pero yung quantity ko is, for example, ang na-work ko lang siya is 10 hours lang. Tapos, ito $7. So, 10 hours, 7, so it will be $70. And then, i-inform mo lang na yung client mo na ito is yung service for the November 4 to 8 working. And then, dito naman pwede mong lagay dito is website creation or yung task or another thing na pinagawa sa'yo ng client mo, yung quantity, and then yung price is kunwari $200. So, automatic may total na dito. Ngayon, before sending it to your client, make sure if allow mo ba ang partial payment? Of course, no. Hindi mo i-allow ang partial payment, but i-allow mo ang tip. So, i-allow mo ang tip, pero hindi ang partial payment. So, dito guys, hindi ko na nilalagyan ng message dito kay kanabang dili manggod ko ganahan o hassle-hassle pa. So, ang nilalagay ko dito is no tax po. No tax. No tax pa naman kasi tayo, 'di ba? Pero feeling ko magkaka-tax na tayo dahil nga doon sa $500. Kay MJS na yun, pahamak yun eh. Humihingi na yata sila ng tax eh. Dati pa, di ba? Parang Oo, last dati pa. year, parang nila ganun kaglabroso. Actually, dati nung unang hihingi ako ng ano sa kanila, what you call that one, freelance lang, I mean, matagal naman ako freelance na, kung anything goes. Ano, sabi ko nga hindi mo ganun kalaking kinikita ako, hindi sila maniwala. Oo, totoo. Tapos you have to put, magkano binayaran ko din that time? Medyo malaki-laki din binayaran ko. Kahit pag kumuha ka ng sedula,
pag nalaman nila kunwari freelance ka or working ka sa BPO, marami nga nagagalit sa BPO kasi akala na ganun kalaki ang BPO na income. Hindi nila alam ngayon ang BPO, ano na, very different high compare sa BPO noon. Noon, pwede pa malaki ang income ng BPO. Ngayon, sobrang baba na. Parang daytime job na rin. Hindi na siya worth it. Parang naka-minimum na din siya, di ba? Oo, kasi nakapag 3 months ako dito ng BPO eh. Ano yan ha, night shift. Walang graveyard. Wala silang tinatawag na, di ba, dapat Night differential? Yun, oo. Wala silang night differential. Ano, my God. Yung, ano siya, 13 lang. Would you Talaga? believe? Oo. Well, So, well, minimum kailangan nating ma-erase yan na yung ano, hindi dapat baka bigyan pa tayo ng tax, no? Imbis na malaya tayo sa tax, magkaka-tax na tayo. Tapos, ang sabi daw nila, ayun na nga, akala nila pag nasa BPO ko, ganun kalaki. Yun ang mahirap pag bad of me, no? I mean, hindi ko naman nila lahat na Pilipino. Pero once Pilipino talaga naka-occupy sa company, yung supposedly na benefits ninyo, kasi ako dapat may makuha pa akong benefits that time eh. Wala na, hindi ko na inano, hindi ko na kinuha. Ang tagal. Ang iba, inabot na ng years. Hindi na nakuha ang benefits nila. Tama yung sinabi ni Ma'am Desiree na against labor code po yung walang night differential kasi automatic po. I think 10 PM pagpalo po yun hanggang 6:00 may night differential pa po yes, yun. 10. Very late Auto- nga ang 10 eh kasi if you're going to follow the real yung law talaga pagbasahin mo, pag around sabi mo kasi yung sa brother-in-law ko working siya ngayon sa sa isang international din pero in fairness pag tungtong ng 7 o'clock ng gabi considered as night differential na siya. Sa tingin ko magkakaroon yan guys ng kung magkakaroon ng tax, I think possible na magkaroon ng isang yung magkaroon ng system yung buong mga freelancer. Kasi mahirap po yun na paano nila matitrace yun kung may kanya-kanya tayong client directly, di ba? Maititrace man nila, masyadong matrabaho yun sa dami pa sa dami natin. Pero yun nga naisipan na tuloy yung natin tax is waiving na sa mga freelancer, sa mga Tapos VA. oo, then tawag mo, may napansin din ako kasi hindi maka-complain kasi marami nagsasabi isumbong daw sa labor. Hindi ka pwede makapag-labor din because of ang mga BPO may pinapapirmahan sa iyo na contract. Na kaya ka nga pumasok diyan, ganito ang willing ka tanggapin kung ano yung what's in the So wala, di mo rin sila what you call that one, ma-labor. Totoo yun Sir Daniel na sa totoo lang mas marami pa rin yung freelancers na di umaabot ng 250K per annum. Ano lang yan i-ano ko lang guys, nung nag-start ako hindi talaga umabot ng ganun yung kung ano yung sinabi ni Sir Daniel kasi beginning pa nag-start ka pa. Start ka pa. Pero syempre mag-step ka pataas ng pataas. Okay lang sa'yo, offeran ka ng $2, okay lang sa'yo, offeran ka ng 2.5. Huwag niyong sasabihin na ilolobol kayo. Ilolobol kayo. Lagi niyo na lang isipin na okay lang yan, baguhan pa kasi ako. First client kita. Pag kaya mo na sarili mo na kumuha ng client, then mag-direct ka na, like kumuha ka na ng client. Pero kung makakakuha ka ng $2, $2.5 per hour, that's fine. Kasi mag-start ka, kasi nag-start ako sa ganyan eh. I even started free muna talaga. Pero yung yung katawang lupa ko at yung tuwang-tuwa ako kasi nga excited akong matuto sa bawat learnings. Like yung first time kong matutong gumamit ng CRM, like yung tipong nakukuha ko kaagad yung mga contact information nila, nagre-run ako ng CRM tools ng client ko. Sabi ko, wow,
yung reaction talaga ng mukha ko, sabi ko, wow, may ganito pala. Gano'n talaga yung reaction ng ano ko talaga, wow, may ganito pala. Sabi ko, tingnan mo 'tong tingnan mo 'tong tools na 'to, may ganito pala. Tapos lalo na kung matutunan mong gamitin 'yon. And then 'pag na ano na, tataas na ng tataas. Matutuwa ka kung magkano yung naging result mo ng isang taon pero wala kang naging savings. Talaga, "Asan na 'tong pera na 'to?" Like nakita mo yung report ng bangko mo ta's "Eh, wala man akong natabing pera neto." And Ang mahirap, lupang lumipad coach, is honestly speaking, from my experience, kasi nag-start ako as, online teaching, English online teaching. Kahit sabihin mong may kinikita ka, pero yung maintenance ng lahat, the electricity, the computer, lalo ng computer, pang-ilan ko na 'to, pangatlo ko na 'to, na laptop. Hindi naman puwedeng hindi ka masisiraan or hindi ka magpapaayos. isa lang oo nga. Headset, bibili ka ng magandang headset, parang ganyan. Isa So, lang sa ano ko na din na Ma'am Ana, is napansin ko na the more kang kumikita, the more tumataas ang needs mo. iyon Kasi din. promise nung nasa abroad po yung asawa ko, is ang allowance ko lang monthly guys is 15,000 per month. Maximum na yon 15 ha. Kaya tuwang-tuwa ako sa Raffy Tulfo na may dinidemand, nirereklamo pa nila asawa nilang nakakatanggap ng 30,000 or 40,000 kulang pa. Ako 15. Tapos nung kumita ako ng malaki guys, tumaas ang yung tipong hindi mo na makontrol. O, kasi 'di ba, dati deprived ka. So, Mm. ngayong afford mo na siya, gusto mo na siyang bilhin. So, hindi ka na Oo, doon, correct. hindi ka na mag-stay doon sa parang sa part ng buhay mo na deprived ka. Kaya Oo, magtataas talaga. totoo. Ang ginagawa ko kasi niyan dati, 'di ba normally pag may mga sa company may mga incentives, may mga dagdag na sweldo. Ang ginagawa ko niyan, kung magkano yung dagdag na sweldo ko, kinikip ko yon para doon lang muna ako sa level kung magkano lang talaga ako. Oo, Nung totoo time na 'yun. yun. Tumataas ang 'Di standard ba? of living natin. Bibili ka na Totoo ng kung 'yun. ano-ano. Totoo 'yun, Ma'am Judy. Tumataas din yung standard of living natin. Kasi dati nung nag-start ako sa pagbi-VA, guys, hanapin ko talaga yung picture ng bahay namin, like kubo lang talaga. Like anong sa Bisaya na yun, pawid ba? Amakan. Amakan lang. Pagdating nung may sweldo na ako, sabi ko, "Ayoko niyan, ayoko niyan. Gusto ko na nito, gusto ko ng ganyan." Kumbaga tumaas yung standard of living natin. Kaya yung tipong nung nakita ko yung umabot ng ilang thousand yung report ng whole year ko, nagulat ako. Sabi ko, "Wala akong natabi." Well, hindi lang naman ako. Alam ko may mga nakaka-relate din diyan na yung pera dumadaan lang. Lalo na kung meron ka talagang pinaggagastusan, like yung tipong gusto mong mabili dati, ta's gusto mong bilhin nga na nabibili mo na ngayon, 'di ba? Minsan nga nakikinig ako yung kay Chingitan, Pero dito na tayo guys sa ito yung preview ng invoice sa PayPal. Ito yung preview na siya. So automatic nandito yung logo mo, yung name mo, yung address mo. Inallow mo yung tip kaya lumabas dito. So, pwede silang mag-add ng tip sa'yo. Kunwari, magbibigay sa'yo $10 tip, ganyan. Which is, barya lang naman din yan sa kanila. Andito yung items, yung VA services mo na $70. And then, yung website creation mo, ito yung 270. And then, pag sinend mo to sa client mo, automatic po, mag-aano yan sa kanila. Ito yung lalabas sa kanila at mag-aano ng pay. Ang ginagawa ko po is inaano ko po tong share link to invoice. Ito po yung sinesend ko.
copy link, tapos ito yung lalabas pag sinend mo 'to sa client mo. Well, gagamit ako ng ibang Miss email Joya, kasi paano po pag business account po? yung sa business account, hindi ko alam yung process ng business account, eh. Pero mas malaki yung transaction niya sa ano, sa business account. Kasi hindi ko pa na-try gumamit ng business account, eh. Yan kay PayPal, parang tinitingnan ko, ganun ka ng parang standard invoice, ano? Oh, standard invoice talaga siya. Ito naman, pakita ko naman sa inyo yung spreadsheet na ibibigay ko po 'to sa ano, kasi ang nakasama po 'to sa VA Startup Kit. Ilalagay ko po 'to sa VA Startup Kit, itong automated na spreadsheet po siya. Wait lang po i-pre-present ko po siya. Automated na ano po siya, na spreadsheet. Pwede bang gawin siya na ano, parang gagawin mo yan advance, pero kung kailan mo siya isi-set na date. Tapos, ililink mo sa calendar mo para magre-remind ka kung kailan siya dapat isi-set. Pero posible yun. Posible 'yun, ma'am. Kasi mag-set ka ng reminder mo. Oo, no? Tapos Mag-set ka ilink ng mo sa reminder calendar. sa calendar mo. O Kasi lalo 'di ba kung, sa calendar natin automatic nire-remind lang naman tayo yes. kung ano naka-save sa kanila. Oo. Ako din nagre-remind din ako sa calendar ko. Kasi alam mo na tayo, medyo 'pag walang ano makakalimutan natin, 'di ba? Mm. So eto guys siya is automated po 'to siya. Ilalagay ko po 'to doon sa spreadsheet, I mean sa VA Startup Kit. So ilalagay mo po dito yung name mo lang, name mo, date, date ngayon at yung pay period. Tapos ilalagay mo 'to dito yung pangalan nung pagsesendan mo. Well, alam mo naman na yung mga information niya. Tapos dito yung client name, yung date guys, and then VA service. Pwede nyo po ditong ilagay kung ano po yung ginawa nyo sa specific date na to. Like for example, gumawa ka ng SMM. And then nag-call ka, cold calling. Yan. And then yung timing, since ito ay automated siya guys, since automated to siya, is yung time in mo is 24 hours. Time in, time out. Nakaset po siya ng 24 hours. So, iset mo to kung ano yung oras ng client mo. Hindi oras sa'yo ha. Kasi hindi na natin pag-a-adjustin yung client natin. Uy, bakit ano to? Bakit 9 AM to tapos alam kong bakit 5 PM to siya nag-start? Alam ko 9 AM siya nagtatrabaho sa atin, 9 AM UK time or 9 AM US time. Bakit 5 PM to? So, always always remember na yung invoice na ise-send mo is naka-reflect sa oras ng client mo, oras ng trabaho mo. So, for example, ito guys is 10. Ang time in mo is 10 AM. And then, nag-out ka ng 5 PM. Kaya kunwari 5 hours lang. So, nag-out ka ng 17 or 18. Lagay natin 18. 18. So, dito po, mayroong ibig sabihin 8 hours yung nagawa mong trabaho. Tapos, lalabas po dito yung total. Tanggalin po muna natin to ha.
Or lagyan na lang natin dito. Okay, dito sa kabila. August 30. Lagay natin October. September 9. Yung time in mo is 10. Time out is 18. Ito yung ang nag-time in ka naman sa day na to, ang nag-time in ka is 11 AM. Tapos nag-time out ka dito is 19. So 8 hours, 8 hours. Tapos dito mas maaga ka nag-login. 9 AM ka nag-login. Tapos dito late ka na nag-overtime ka. So pwede kang for example lang to guys na if yung client mo is aprobado sa kanya yung oras. Kasi may mga client po na yung considerate ba? Na like for example is okay, i-explain mo lang na hindi kasi to kaagad-agad matatapos ngayon. So is it okay if I will work overtime? Tapos if yung trabaho na yon is naka-rush, then that's fine. So lalabas na po dito yung total hours. So pwede din po dito yung week to nyo. Kunwari naka-bi-weekly po kayo. Magsisend po ako neto ng pang whole month. Magsisend din po ako ng bi-weekly. Ilalagay ko po siya sa VA Startup Kit. Ito po kasi pang whole month to eh. Pang whole month siya. So ako magsisend din po ako ng pang whole month and then pang bi-weekly. So, bali coach yan yung magiging DTR mo, no? Like Oo. DTR. Pero ba mga, Yes. meron ba mga clients na nahingi ng DTR? Hindi, wala talaga. Pero yun ay Promise. parang guide mo lang, di ba? Oo. Wala Guide talaga, din ma'am. Saka timekeeping ka. Wala talaga, ma'am Judith. Promise. Nag-start ako ng never pa akong hiningian ng kung ano-ano. Yung agency nga lang yung nangihingi ng mga ID, mga requirements eh. Pero sa mga direct clients, guys, hindi ka talaga hihingian. Sa mga agency lang yon. Yan guys, magtanong pa kayo. I-remind ko po ulit na yung po natin na yung tawag dito, yung spreadsheet na nakita nyo, ilalagay ko po yon sa VA Startup Kit ng 5-day challenge. Ang magkakaroon po ng access nun, yung sumali po ng batch 1 and batch 2. Guys, mag-ask na po kayo ng question. Magsisend po ako dalawa. Isang bi-weekly, isang pang whole month po. Tsaka yung ginamit nating template ngayon na for invoice, isisend ko po yun sa lahat sa inyo. Yung spreadsheet lang po is, yung may access lang po nun, yung batch 2 and batch 1 ng VA kit. Ay guys, Coach, kapag ba, di ba meron ka pang batch 3, di ba? Yes, ito O nga kapag po meron eh. pang bago dun sa batch 3, ibig sabihin, bibigyan na rin kami ng copy na ng batch 1 and 2. Updated din kami. Yes. Okay. So, kung Sorry daw. actually, dadami pa yan ng dadami, Ma'am Judith. Kasi to be honest, while nagti-training kami, is may mga sinasuggest yung mga VA na, coach, kailangan namin ng ganito, dinadagdag ko po doon. So kung ano yung mga nire-request nila, dinadagdag ko po doon sa VA kit. At saka kung yun po yung access nun, yung batch 1, batch 2. Kaya yung may access po sa batch 1, yung mga
nag-join po sa batch 1 and batch 2, kung ano po yung madadagdag na mga documents doon, magkakaroon din po kayo ng access. Kahit mag-batch 10 pa at dumami ang documents, magkaka-access pa rin po kayo. Sa mga hindi nagtatanong po, kasi may mga bago po tayo dito guys eh. So meron po kaming batch 3 na ng 5-day challenge. Gagawin ko din po pala yung mga ano nyo guys, yung mga nag-send na ng mga compliance. At saka yung sa batch 1 po sila Sir Daniel at saka yung isa pa po na isang VA na nagpasa din ng ano. Gagawan ko na po kayo ng certificate, Sir Dan. Sorry ha. Isasabay ko na po kasi sa batch 2, yung sa inyo. Yung 5-day challenge po, yan po yung whole. Napakamura lang yan. Meron po tayong batch 3. Start na po yan sa November 4 and 8. And then, By the way, Coach, question, paano sumali dito sa startup kit ng 5-day challenge ninyo? nasa community chat ka na po, Ma'am Cindy. Opo, eto na. Oh, yun, magpi-pay ka lang doon. Magpi-pay ka lang doon, Ma'am Cindy. Tapos, ilagay mo lang doon yung email mo, name, full name mo, email, and then yung phone number, and then proof na nag-pay ka. And then, day before na mag-start ang 5-day, makaka-receive po kayo ng documents. Kasi para one-time sending po kami. Okay, sige po. Okay. So, hindi lang po yan. Meron din po tayong upcoming na General Virtual Assistant. Start na din po yan sa October 28 and 1. And then, meron po mag-start na yung ano natin sa website creation, which is sa October 23 and 25. Mag-start na po tayo niyan sa 23 and 25. And then, may ano pa ako. Ito yung mga makukuha nyo sa website creation. 109 lang po yan sa 3 days. And then, meron po ditong, wait lang. Kasi may surprise ako guys eh. Ito din na always remember na free po yung training natin every week po. Kita saan yon? And then, magkakaroon din po tayo guys ng this one. Coach, wala yan sa community. Yung mga paid trainings na iba. Merong magkaka-paid trainings po tayo. No, ibig sabihin wala siya doon, hindi siya naka-calendar doon sa events. Sa events, hindi ko pa po siya na doon siya sa community, sa nas.io. Pero i-update ko po siya. Kasi yung nasa nas.io, yung 5-day challenge lang ang nakikita ko. Wala yung ibang sa GVA, wala yung sa ano. Bago lang tong GVA eh. Oh, sorry, excited. Oo, sana po yan. Di ba, Miss Ana? Pero Join ako ka? 23 pa yan. Oo naman. Lahat eh. no? Lahat ko na. Ano lang to eh, bago lang to. Tsaka ito po, meron akong tawag dito yung 0 to VA challenge, begin your VA journey. Ito pa yung inopen ko last time na ito is pang lang to guys, yung wala pang experience, like newbie ka sa larangang VA. Hindi ko to ipopromote sa may mga experience na. Ipopromote ko lang po to doon sa mga aspiring VA. Yung tipong wala pang experience. Okay? Hindi ko to ipopromote sa mga may experience na para mabentahan ko kayo. Hindi po, doon po sa wala pang experience. Para hindi po kayo magagastos ng pera. And then, meron din po tayong upcoming na language training, guys. Yung magtuturo po sa language training is English major professor po ng university. Yun po yung magtuturo sa English language. Yun guys. Tomorrow, remember, meron pa tayong isa na training. Papakita ko po yung training natin tomorrow.
which is nakaka-excite po yung tomorrow training natin. Anong Magugulat po oras yun kayo. bukas, coach, yung training? Yung training po natin bukas is i-email ko nga po, buti na lang inas mo kasi possible po na mag-change po yung time pero i-email ko po din kasi yan kahit mag-ano po is yung ano po magiging 3 to 5 siya na oras. Sige, sige. VA po, kailan po mag-start yun? Yung Yung para sa 0 to VA po. yes, may date na yung 0 to VA eh. Wait lang. Pagkatapos po yun ng ano eh, ng batch 3. So parang 11 yata yun. Mag-start po yung pagkatas ng GVA. So ito yung training natin guys bukas. Specific lang po siya sa for lead generation and appointment settings. So, since under to ng lead management, ito po yung free training natin bukas. Ha? So attend kayo tomorrow. Ang gagamit po tayo ng CRM tools for tomorrow. Dapat pala ma'am, doon ako sa 0 to VA. Kaya listener lang ako ngayon. Hindi, okay lang naman yun eh. Hindi naman sila kaagad din na ano, dahan-dahan lang naman yan. Oh. Pwede mong balikan, tapos na. Tapos na ako dito sa 0 to VA. Di balik na ako dito sa SMM 5-day challenge. O, di ba? Magkakaroon din po tayo ng, may nag-request din po kasi ng content creation. Oo, so dahan-dahan po na marami pong i-offer na courses ang ACE VA coaching at hindi na lang din po ako ang magtuturo, kundi meron na din pong ibang magtuturo. So ngayon lang yan na ako po kasi syempre ako pa binibuild pa natin. Pero sa dahan-dahan po is marami pa pong courses na maglalabasan under sa ACE VA coaching. Obviously, ma'am, nung batch namin, yung batch 1, maraming baguhan talaga eh. Hindi nakakasubmit ng kompleto. Wow, kanindot ba ani, ma'am? Okay, sige, mag-open camera na tayo for gonna take a selfie. So kada guys, kada end ng training natin, talagang gusto kong mag-selfie kasi remembrance. Ay, by the way, guys, sa December pala, nagpa-plan kasi kaming mag-meet up. Tuloy ba yun? Oo, tuloy yun. Ibubuk ko Pwede yun mo na ng gawing batch. Hindi, pang-whole talaga siya. Huwag naman pwede pa sa gitna. Sa Santa Rosa ako. Hindi ako Ay, mag-drive. ma'am, ang lapit-lapit mo lang o Santa Rosa, yung ibubuk ko nasa Laguna. Saan sa Nuvali? Dito lang. Oo, maghahanap mga ako dyan eh. Ay, sa Laguna ng niya, coach. O para Pwede ma-meet yun, diba? natin, magkaroon tayo ng connection. Kasi lahat po tayo, mga mga aspiring VA yung nandito, yung iba mga VA na, yung iba gusto ng social friends. Alam mo natin sa mga mami na may mga anak na medyo lagi lang tayo, nabuburyong tayo sa bahay. Mas maganda pa rin na meron tayong friendship na same lang ng target nyo, which is maging VA, kumita ng work from home. So, ibig sabihin, pare-parehas tayo ng mind na gustong kumita ng nasa bahay lang. Meron tayong isang will, meron tayong isang goal, magkaroon ng trabaho at makapag, mag-earn ng money na nasa bahay ka lang. Kaya maganda yon. Kasi nakakatamad mag-drive kung malayo. Sana all nga may ida-drive, di ba? Nakakatamad. Ay, nako, Ma'am Judith. Excited din ako ma-meet ka. Lahat kayo excited akong ma-meet. Excited ako ma-meet. Ikaw, Ma'am Jenny Lynn, saan ka, Ma'am Jen? Isabela po. Nakunakon Isabela. Mag-aeroplano po po. Okay. Si Sir Daniel, saan ka, Sir Dan? Imos, coach.
Oh, tiyan mo ang lapit lang, Eh, dumadaan dyan lang lang pala ako siya sa dyan. malapit. O kaya nga 'di ba sa susunod na mga ganong meet up, parang naka-group by batch by region, ko-consolidate siya. 'Di ba? Parang gano'n, yung mga susunod. MS lang. Nakakatawa naman, pero excited ako, guys. Ma'am Judith, magtitingin nga ako, nasasagot ko, saka lang, oh, ang lapit-lapit lang. Kapitbahay pala kita, Sir Dan. Oh, kapitbahay ka lang pala ni Jacqueline, eh. Baka makabili ka pa ng gamot, Sir Daniel, kay Jacqueline. Sabi mo, may discount yan. Okay, selfie na tayo, guys. Pag sabi kong 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Wow. Thank you so much, guys, kasi padami ng padami din yung mga taong nagtitiwala sa akin. Like, dati hesitant pa ako mag-start. Totoo yan, hesitant ako mag-start. But now is nakikita ko na kailangan kong i-continue kasi nag-start na po na marami nang nagtitiwala sa akin. So, kahit tama rin ako or maano ako, kailangan ko pong mag-continue kasi dumadami at dumadami na din po kayo at dumadami na yung taong nagtitiwala sa akin. Thank you so much, guys, and see you tomorrow. Magsisend po ako ng update. Bye-bye, everyone. Ano yung 0 to V8? Ano po yung ano doon? The most important thing is Bye-bye. pupunawaan tayo ng Oh. Manage streaming. Kailangan ko pang stop streaming. Tapos, ang live. Manage recording natin. Stop recording natin.